Ang katotohanan tungkol sa mga anghel. Gusto mo bang malaman ang katotohanan tungkol sa mga anghel? Kung sino sila, paano sila umiral, at ano ang ginagawa nila? Ang mga sagot ay makikita lang sa salita ng Diyos, ang Biblia. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia. Ang Diyos ay espiritu, at ang mga anghel din ay di nakikitang mga espiritu na walang laman at mga buto. Lucas 24:39. Nakatira ang tapat na mga anghel sa langit at direktang nakalalapit sa presensya ng Diyos. May mga pagkakataong nagkakatawang tao ang mga anghel para gawin ang iniatas ng Diyos sa kanila sa lupa, at pagkatapos na maisagawa ang mga iyon, hinuhubad nila ang kanilang katawang tao. Sa Biblia, ang mga anghel ay inilalarawan bilang mga lalaki at laging nagkakatawang tao bilang mga lalaki. Pero ang totoo, wala silang kasarian. Hindi sila nag-aasawa at nagkakaanak. Hindi rin sila nabuhay sa lupa bilang mga tao, sanggol, bata o adulto bago naging mga anghel. Ang mga anghel ay nilalang ni Jehovah, kaya tinatawag sila ng Biblia bilang mga anak ng tunay na Diyos. Job 1:6. Ipinakikita ng Biblia na ang mga anghel ay may wika at pananalita. Ginamit ng Diyos ang mga anghel para makipag-usap sa mga tao, pero hindi niya tayo pinahihintulutang sambahin ang mga anghel o manalangin sa kanila. Laksa-laksa ang bilang ng mga anghel, malamang na bilyon-bilyon. Ang isang laksa ay katumbas ng 10,000. Kaya ang isang laksa na pinarami ng isang laksa ay katumbas ng 100,000,000. Pero binabanggit sa Apokalipsis na laksa-laksang mga laksa ang mga anghel. Katumbas iyan ng daan-daang milyong espiritong nilalang, malamang na bilyon-bilyon pa nga. Ang mga anghel ay makapangyarihan sa kalakasan, mas makapangyarihan at mas matalino kaysa sa mga tao. Awit 103:20. Maliwanag na kapag lalakbay sila ng napakabilis, mas mabilis pa kaysa sa maiisip mo. Kahit na mas matalino sila at mas makapangyarihan, may mga limitasyon pa rin ang mga anghel, at may mga bagay na hindi nila alam. Ang mga anghel ay nilalang na may mga katangiang tulad ng sa Diyos at may kalayaang magpasya. Kaya tulad ng mga tao, may kalayaan silang gawin ang tama o ang mali. Nakalulungkot, may mga anghel na piniling magrebelde sa Diyos. Ano ang iba't ibang uri ng mga anghel ng Diyos? Ang arkanghel, si Miguel, ang punong anghel pagdating sa kapangyarihan at awtoridad. Malinaw na ipinakikita ng Biblia na ang Miguel ay ibang pangalan ni Hesukristo. Ang mga serapim ay may napakataas na ranggo pagdating sa pribilehiyo at karangalan. Naglilingkod sila malapit sa trono ng Diyos. Ang mga kerubim ay may mataas na ranggo rin, at inaasikaso nila ang espesyal na mga atas may kaugnayan sa napakaluwalhating presensya ng makapangyarihan sa lahat. Kadalasan nang ipinakikitang naglilingkod sila sa Kanya.